Okay, so karon maghisgot ta sa Biblia. Kay ang Biblia man gyud mo'y sumbanan sa unsay atong dapat buhaton nga maayo nga mga mahimuot ang Ginoo sa ato. No? Kay aning kalibutan na bisag unsa pa nato kakusgan, unsa nato kadato kung wala tay relasyon sa Ginoo, dili nato tun-an ang pulong sa Ginoo, dili gyud malinaw ng atong pagpuyo, no? Kay natural sa tao ang pagkadaotan. No, natural sa tao ang kawatan, natural sa tao ang uwagan, no? Natural sa tao nga laig ba. Mo na nga kinahanglan ta Ginoo para magtuon ta sa iyang pulong para makabaton ta og pagpugong sa kaugalingon. Oh, kay kung wala tay Ginoo, dili ta makapugong sa atong uwag, dili ta makapugong sa patong pagkakawatan, o dili ta makapugong sa atong daotan nga baba. Okay, so muna nga kining kinahanglan ta makabalo unsa bay hinay-hinay nga mabaluan, unsa bay naa sa Biblia, no? Kay kung magtuon ta og kuan pagka-doktor, mag-abrita sa libro nga nagtudlo unsaon pagka-doktor. No, kung gusto nagtuon ta pagka-engineer, mag-abrita sa libro nga nagtudlo unsaon pagka-engineer, unsaon pagka-maestra. Okay. So kung magtuon ta sa spiritual nga kahimtang sa tao, mag-abli ta sa atong Biblia ug ilho nato ang Ginoo nga maoy nagbuhat sa ato tanan. Okay. So mo ni atong topic karon. Run like Joseph. So when you say run like Joseph, unsa may pasabot ana Ariel? Isa na lang ka Ariel, wala na Ariel lain. Oh, ikaw gid akong gitawag ani kay layo ra kasi imong asawa. Run like Joseph. Ay, may hapon sa tanan. May hapon. Kuan man sa Biblia. So sa may pasabot anang run like Joseph. Kung imo na Bisayaon, sa may pagsabot ana? Dagan sa Joseph man. Yes, so dagan gyud. Dagan sama kang Joseph, no? Kung imong tan-awon si Joseph, Jojo, nagdagan siya palayo. Wala siya nagdagan paduol. So tan-awa gid nagmaayo Jojo sa Bilina. Nagdagan siya palayo, wala siya nagdagan paduol. Okay. So run like Joseph. Okay. So gingon sa Biblia, no? Nga gigunitan sa Genesis 39:12, gigunitan sa asawa ni Potifar ang sapot kani sinina, ang sapot ni Jose, no? Jose, Joseph, Bisaya ra Jose, Jose og niingon, tana magdulog kita apan miipsot og midagan si Jose ngadto sa gawas og nagpabilin ang iyang kupo didto sa kamot sa babay. No? So, mo na siya. Integrity. Ang imong integridad is not tested when it's easy. It is proven when it costs you something. Ang imong integridad dili na matistingan kung sayon, kung walay manintal, no? Kung walay manintal dili matistingan imong integridad. Kung walay kabatunon dili matistingan ang imong integridad. Oh, matistingan ang imong integridad kung naa ba, kung nanay babae nga matistingan ang imong integridad kung naay kawatunon nga tan-aw nimo way nakakita. Diha matistingan ang imong integridad. Okay. So kinsa man na si Joseph? Siguro nakamention na ako. Pero atong utrohon para sa mga aron ma-refresh ta o para sa mga wala pa nakabalo. Okay. So ang story ni Joseph, makita, kung magbasa na sa atong Biblia, makita na sa Genesis 37 to 50. No? Taas-taas na nga story.
So kana nga story nagpakita o klaro nga story, biblical picture of integrity. Oh, kana nga story ni Joseph makit-an diha ang Biblia, naa sa Biblia nga pagpasabot sa unsay dagway sa integrity. Unsay dagway sa faithfulness ng pagkamatinud-anon. Oh. Unya God's sovereignty, no? Ang pagkagamhanan sa Ginoo. Bisan even in the middle of injustice and suffering, bisan pagtaliwala sa inhustisya nga nahitabo kang Joseph ug sa iyang mga pag-antos, wala gyapon nawala ang iyang pagkamatinud-anon sa pag-alagad sa Ginoo. Unta mo ni atong awaton para nga panalanginan tas Ginoo. Okay. So akong i-summarize ang story ni Joseph sa Bible. Si Joseph usa ka favored son, hated by his brothers. Pasabot, paborito siya sa iyang papa nga si Jacob. Ug tungod kay paborito siya, giinitan siya sa iyang mga magulang nga mga lalaki. Oh. Tungod kay paborito siya sa 12 nila kaigsuon, siya ray gihimuan sa iyang papa og kanang coat kay sa ilang panahon sa una mura maganang batra bitaw ilang suoton nga baga. Siya gitagaan ang naglahi-lahi nga color. So kato nga lahi-lahi nga color mura nagpasabot to siya nga special. Special to nga gihimo sa iyang papa para kang Joseph. And then si Joseph sa kagabi ni ana nagdamgo siya. Ang iyang damgo sa iyang damgo nga usa siya ka leader, no? Nakita sa iyang damgo nga kanang nagyukbo ang pito ka binugkos nga uhay sa humay nagyukbo sa iya. Oh, so ang pasabot ato nga moabot ang panahon nga ang iyang 11 ka igsuon muyukbo sa iya. So iyang giistorya sa iyang mga igsuon ang iyang damgo. So suko iya maigsuon, no? Kay mga magulang kun niya, unsay pagtuon nimo? Ikaw mo'y mag-leader sa amo? Ikaw mo'y mas motaas sa amo? Oh, so tungod sa ilang pagsilos, nasuko sila o nagsilos. Oh. So imbes nga malipay sila sa calling ni Joseph, ilang gibaligya si Joseph. Ilang gibaligya, no? Betrayed and sold. So ilang gibaligya si Joseph sa kaning mga negosyante nga nilabay sa ilang lugar. Unya gipalit dayon gidala sa Egypt. Ang Egypt layo kay na sa Jerusalem. Gidala siya dito. So ang kinabuhi ni Joseph nagbalhin, no? Paspas kay ni balhin gikan sa usa ka paborito nga anak. Isa ra ka pamilok, isa ra ka gabii, no? Kay gibaligya am din siya. Nagantos siya sa kalisod, no? Tungod kay sa una ang mga tao nga pobre pwede ra ibaligya para himuong ulipon. Oh, so kung ulipon ka, wala kay katungod. Pwede ka itampura dito sa mga mananap samtang gikarga ka padulong sa Ehipto. Oh, so inana ka lisod iyang kinabuhi samtang gibaligya sa iyang mga igsuon, no? Gikan sa pagkapaborito hantod sa nahimo siyang nagantos siya kay gibaligya siya sa iyang mga igsuon. Apan si Joseph, no, kay faithful in slavery. Bisag ginahimo siyang ulipon, faithful kay siya sa Ginoo. When I say faithful sa Ginoo, gibuhat gyapon niya kung unsa ang maayo nga gusto sa Ginoo, nga ikalipay sa Ginoo. Oh. So gidala siya didto, nahimo siyang ulipon sa usa ka kaning murag presidente ba sa Ehipto, si Potiphar. Oh, dito siya gidala. And then tungod kay nakig-uban ang Ginoo niya,
tanan niyang pagabuhaton gipanalanginan sa Ginoo, no? Gipanalanginan sa Ginoo ang tanan niyang buhaton pasabot kung unsa iyang buhaton kanang makamaog gid siya ba gakaayo gid pagtrabaho unya mali na mo nang nalipay si Potifar sa iya. Tungod kay ang tanan niyang binuhatan maayo para sa mata ni Potifar. So tungod kay maay siya mo trabaho, kugihan siya, masaligan siya, tungod kay aduna siya kahadlok sa Ginoo, mahadlok siya buhat sa sala, gi-promote siya tungod sa iyang maayo nga kinaiya. So see, even in hardship, bisan taliwala sa kalisod, si Joseph nagpabilin nga matinud-anon sa Ginoo o maayo sa tanan niyang binuhatan. So karon kaining tempted but choose integrity. Gitintal na siya dayon. Nagustuhan siya kay si Joseph sumala sa nasulat sa Biblia, ambungan nga tao, itsuraan. So kada adlaw permi siya hanggato ni kuan sa kaning asawa ni Potifar. Inig mulakaw gali ng asawa ni Potifar, kani si Potifar. Unya kay si Joseph may sinaligan sa ilang balay, hanggato na niya si Joseph. O permi gina si Joseph mo balibad. Ang iyang balibad, ako'y gisaligan sa tibuok panimalay, og dili ako makahimo sa pagbuhat sa dautan batok sa akong Ginoo. Inana ang rason ni Joseph, no? So, pirmi siya balibad. So siguro kaning nainsulto na ang asawa ni Potifar kay sa iyang kagwapa, gabalibaran siya. So sa kaadlaw ni ana, nilakaw si kuan, nilakaw si Potifar, sulod si Joseph sa panimalay ni Potifar, way laing tao katurang iyang asawa. Siguro kini didto dai nakalugar ang iyang asawa nga iyang gibunlot, no? Kay sa adlaw-adlaw niyang panintal dili man gakadara si kuan si Joseph iyang gibunlot. Kay gusto siya makighilawas. Pero imbes nga sama sa ubang kolektor nga mupatol, no? Awayon na ding asawa, bigyan na ding asawa, no? Kay ubay tan-aw, walay nagtan-aw, way agalon, way makakita, luwas ta ani. Guwapa ra ba kayo, siksi kayo. Pero si Joseph, tungod kay aduna siya kahadlok sa Ginoo, ni timbakwas siya dagan, no? Ni timbakwas siya dagan, pagawas. Ug pagawas niya nabilin to ang iyang kuan, ang iyang murag basta kanang panapton nga ilang ibutang diri murag scarf ba nabira nabilin sa babay. So he choose integrity over pleasure. So ato nga panahon nga pwede na gid unta patulan, no? Di ba Jo, pwede na gid unta patulan, pero gipili niya ang integridad niya, no? Ulitaw gali ni siya Jo, ulitaw ni siya, dili ni Minyo. Pero gipili niya yang integridad kaysa kalami, no? Integridad over pleasure. So mauna si Joseph. Karon tungod kay nainsulto ang asawa ni Joseph, unya naaman to sa iya ang scarf ni Joseph, naghimo-himo din siya istorya, no? Pag abot sa iyang bana nga si Potifar, nagsumbong-sumbong din siya nga gitry siya og logos ni Joseph samtang naglakaw si Potifar. So syempre, nituo si Potifar sa iyang asawa. So gipapriso si Joseph. So ay mahimo si Joseph kay wala may nakakita kung unsay tinuod kay sila ra mong duwa. Ang Ginoo ra nakakita sa ila, no? Pero despite sa nahitabo nga gipasanginlan siya, imbes nga naglikay siya, ni padayon siya og salig sa Ginoo. So sa prisuhan, he served and helped others even in prison. So bisag na priso siya, nagpadayon siya kakugi didto, no? Nagpadayon siya kakugi didto nga kanang naduol siya sa gwardiya didto, no? Nasuod siya sa gwardiya kay dako ang iyang natabang dito sa prisuhan nga nahimo hinuon siyang sinaligan sa gwardiya. Okay. So integrity does not always lead to immediate reward. So
pasabot nga kung pilion nimo ang integridad, dili pasabot nga kanang maayo na din ang mahitabo, no? Maayo na din ang mahitabo. Kay naay mga panghitabo nga sama ni kang Joseph nga naghimo siya maayo pero gipasanginlan siya. Pero wa siya nagpakawalag paglaom, nagpadayon siya pagbuhat sa maayo bisag didto na siya sa prisuhan. Okay. So gift makes room for him. So man siya ikuan, di ba? Sa katong didto pa siya sa ila na siya gift, na siya talent sa pag-interpret sa damgo. Oh, na siya talent. So dito sa prisuhan, nag-interpret siya og damgo sa iyang mga kauban nga piniriso, no? Unya dayon nahimong tinuod, na tinuod ang iyang pag-interpret sa kuan sa damgo. So dayon kining katong mga piniriso nga na-interpret niya ang damgo nga pag nakabuhi na sila, nakagawas na sila gikan sa prisuhan, nahitabo nga ang katong pero no si Paraon katong iyang gitrabahuan nga nagpapriso sa iya naay damgo, no, nga dili gid niya masabtan og wala gyud maka-interpret kung kinsa. So katong mga piniriso nga na-interpret ni Joseph na nagsulti sa pero nga naay usa ka tawo didto sa kuan, naay isa ka tawo nga didto sa prisuhan nga maayo mag-interpret sa damgo ug tanan yang gi-interpret namo nga damgo na tinuod so mao nang gipakuha siya sa kining pero para nga mag-interpret sa damgo. So his gift, no, ang katong iyang talent nga gihatag sa Ginoo nga maka-interpret sa damgo, open door, nag-abri sa pultahan at the right time, no? Na open door nga makaduol siya sa pero dili din ni mao iyang gitrabahuan. Mo din ni ang pinaka kuan kining pinaka dako sa kuan, pinakadako dito sa Egypt. Oh. So nag-open na siya og door ang iyang skill, ayan talent sa pag-interpret sa damgo. Now gipatawag siya sa pero para mag-interpret. So kay na-interpret man niya, no, ang damgo kay ang damgo sa pero ato na ay pito ka tambok nga unsa ni baka ug pito pod ka niwang nga baka. Unya ang kaning niwang nga baka gikaon aning pito ka tambok nga baka. So na-interpret na ni nalipay ang pero kay na-interpret ni Joseph. So karon kining ang pasabot day atong iyang damgo nga naay pito ka tuig nga kagutom. Pito ka tuig nga kagutom ug kinahanglan nga mag-andam. Oh. So mao na nga nalipay ang pero kay na-interpret ang damgo. So si Joseph mao iyang gisaligan nga mangandam, no, maghimo og mga dagko kayong budiga para mamalit og mga pagkaon para magtigom sila pagkaon para sa panahon sa tigutom kay walay mga pagkaon nga mukuan kay walay ulan, walay moturok nga kaning itanom. So kinahanglan nila magtigom og pagkaon. So mao to nga from prisoner to prime minister. So gikan sa prisuhan nahimo siyang sinaligan sa pero ang prime minister, no, nga ang Ginoo ra gyud makabuhat ana kinsa bagoy mosalig sa usa ka piniriso kung wala pa ang Ginoo niya. So human ato, no, tungod kay naana nahitabo na ang kagutom. Kato dayon ang iyang mga igsuon ni anha, no, gikan sa Jerusalem ni anha sa Egypt. Kay magpalit og pagkaon kay sila ra may naay pagkaon ato nga panahon. Kay sila ra may nakaandam tungod ni Joseph. So didto nakita niya dayon to iyang mga igsuon, no? So imbes nga manimalo siya, Joseph gipili niya ang pagpasaylo. Ato nang mabasa kung magbasa ta sa Genesis chapter 50 to 20. Gipili niya ang pagpasaylo, no? Naulaw kaayang maigsuon nga kaning sa ilang gibuhat ug nangayo silang pasaylo. Pero niingon si
Joseph nga ang inyong buhat nga dili maayo sa ako na ay maayo nga na ay maayo nga katuyuan ang Ginoo para sa maayo. No? You meant evil against me, but God meant it for good. No? So ang dautan nagibuhat sa iyang mga igsuon sa iya gigamit sa Ginoo aron nga makabuhat siya og maayo. So Joseph chose grace over bitterness. So kaluoy ang iyang gibati sa iyang pamilya, dili kasuko. Okay. So atong matun-an sa kinabuhi ni Joseph nga integrity matters more than comfort, no? Mas labaw gyud, mas pilion gid nato atong integridad kaysa kasayon, kalami o unsa pa. No? God is present even in hidden season. So, bisan pag-unsa ka pait sa atong kinabuhi, anaa ang Ginoo magpadayon ta pagbuhat sa matarong. Kay naa gina siya reward inig-abot sa panahon. What people meant for harm, God can use for good. So bisan unsa pa man no atong matun-an sa kinabuhi ni Joseph nga bisan pag-unsay buhaton nga dautan sa abang tao sa ato kana nga experience kung magpadayon ta pagkamatinud-anon sa Ginoo mahimo nang magamit sa Ginoo alang sa kaayuhan. Dayon delayed does not mean denied. So natay mga pag-ampo nga wala pa natubag, dili pasabot nga wala na gid na, no? Siguro si Joseph wonder gid siya, nagampo gid siguro siya nga kining nganong nagtingala gid siguro siya nga sa matinud-anon man sa Ginoo pero nganong napreso siya. Pero bisan pa man ni ana, gisalig lang gyapon siya sa Ginoo. Kay kabalo siya nga ang Ginoo na ay plano para niya. Sumo na nga padayon gyapon siya buhat sa maayo. Sumo na nga usa sa atong matun-an ani bisag unsa ka lisod nga atong kinabuhi asa man ta nahimutang nga lisod nga mga sitwasyon, pilion gyud nato ang pagbuhat sa maayo kay aron panalanginan ta sa Ginoo sa umaabot nga panahon. So forgiveness ato pong matun-an sa iyang story nga forgiveness is part of healing. So part of healing. Natay mga trauma sa bata pa ta, natay mga trauma, natay mga kasuko, dili ta maulian anang mga kasukoa kung dili ta magpasaylo. Kung dili na to i-let go ang mga kasakit sa atong kasing-kasing, dili ta mag-heal. Okay. So, Joseph's story is about a man who lost everything. So, ang istorya ni Joseph about sa tao nga nawala ang tanan. But never, pero wala gyud nawala ang iyang integrity. Kung tungod kay nawala ang iyang integrity, God turned his pain into purpose. Gihimo sa Ginoo ang iyang kasakit, ang iyang pag-antos into purpose. Nga nahimo siyang dako nga tao sa Ehipto ug nahimo siyang nagamit siya nga makaandam sa taggutom ang Ehipto nga tungod ni ana ang iyang pamilya nabuhi kay naay nakapalit silang pagkaon diha sa Ehipto. Okay. So now, what is integrity? Unsa man ginag integrity? Sige man nato nagkadunggan pero nganong namang gyapoy kolektor nga way integrity? Mupatol magyapos lain bisag na ni asawa. No? Okay. Okay, napoy uban nga way asawa pero mupatol sa naibana. So delikado gid kaayo. So unsa man ning integrity? So ang integrity daw is doing the right thing even if no one is watching. So kung naa kay integridad nga tao, buhaton gid nimo unsay sakto bisan pag walay nagtan-aw. Consistency between your belief, words, and action. No? Usahay mo ingon ta nga Christian ta. Nagtuo ta sa Ginoo. Muy atong gituhuan, ituo ta sa Ginoo pero gapangabit ta. Gapangawat ta. Gapamalikas ta. Di ba? So wala nag-connect ang atong gituhuan ug ang atong mga pulong ug ang atong action. Sa atong baarata nag-ingon nga naatay Ginoo, nagtuo tas Ginoo, pero ay rata makadomdom sa Ginoo kung puno na ta sa problema.
Nganong napuno ta sa problema kay huna-huna ra nato nga nagtuo ta sa Ginoo pero ang atong binuhatan lahi. Wala ta nagtuon unsa bay gusto sa Ginoo. Wala ta nagtuon. So mao na nga wala tay consistency. So choosing God's approval over people's approval. So pilion ginato ang unsay approve sa Ginoo. Dili unsay approve sa tao. Para nga hapsay ang atong pagkinabuhi aning kalibutan na bisan pag-unsa kalisod atong matagan. Naatay peace of mind basta atong buhaton ang atong mga ginabuhat approve sa Ginoo. Integrity is not perfection, dili pasabot nga perfecto gid ka nga wa na jugay sala kay ang tawo makasasala gyud. So it is alignment with the truth. Musubay sa unsay tinuod. Wala siya. So example kani nga senaryo nasa trabaho. Ay, dalaw ka ng mga vibrators sa mga Inyo gining timan-an ang atong topic karon. Na ibutang sa inyong ulo ang Joseph Principle. Para nga dili ka mahulog sa sala. Joseph Principle. So, tanawa, si Joseph tempted in private, di ba? Gitintal siya sulod sa panimalay, way lain nakakita. Pressured repeatedly, sige siya gahanggaton aning before to gibira siya, gahanggaton na siya permi sa asawa kada adlaw, sa asawa ni Potiphar. Dayon, walay makakita, no? Pwede ra gyud niya patulan kay wa kay makakita. Opportunity to sin without consequences. Pwede ra gyud buhaton ang sala nga way consequence kay way nakakita. But tungod kay aduna siya kahadlok sa Ginoo, he chose to run. No? To run. Muna atong pilion, Jo. We choose to run. No, special mention ginis Jojo permi para nga magmatngon. So, muna we choose to run. No? Unsa may atong daganan? Atong daganan ang babae kay namatay asawa. Atong daganan ang bisyo kay pobre na ta mo samot tagka-pobre kung magsige pagyapon tag bisyo. Atong daganan ang pagpangawat kay mga priso kita. Lisod kayo. Choose to run. No, bisan pag kining unsa da diha ka patsada, unsa na diha kalami tungod kay sala na, choose to run. Choose to run. Muna ang Joseph Principle nga perminti nato ibutang sa atong una-una. So Genesis 39:9 nag-ingon, how then could I do such a wicked thing and sin against God? So muning gisulti ni Joseph samtang kada adlaw siya tintalon sa asawa ni Potiphar, no? Unsaon ako pagbuhat anak nga dautan nga butang sa pagpakasala batok sa akong Ginoo. So inana ka importante nga naa gid tay Ginoo para mahadlok ta sa sala. Kay kung mahadlok ta sa sala, naatay peace of mind. Dili magkalit-silitsi ang atong kinabuhi. So senaryo, you're alone with someone who is not your wife, no? So nakay kauban nga babae nga kamurang duha, nganong kamura man pud duha. So there's attraction. Kabalo ka nga kaning gaka-attract ka ani nga bayhana. Wala may mahibalo. Imo din hunahon si Joseph, no? Joseph moment din ka. You choose God over desire. So piliun nimo ang Ginoo kaysa imong gibati. Kay kabalo ka nga sala na. Pili gyud ang Ginoo. So why integrity is under attack? No? Ngano ang integridad may ga atakon sa yawa, no?
So easy access to temptation karong panahon na dali lang gid kaayong tentasyon tungod aning cellphone, no? Una kay cellphone nga wa kay kadlok sa Ginoo, wa kay control sa imong kaugalingon, wa kay pagpahalaga sa imong pamilya, ay dali ra gid kay ka matintal diha, no? Dayon kwarta, kung na kay kwarta, nya wa kay Ginoo, dali ra gid kay ka matintal sa yawa. Una na gid ana ang mga babae, ang mga bisyo. Oh, muna siya. Dayon culture normalize compromise, no? Ang atong kultura, ang atong palibot ginormalize na ang kuan. Kanang kompromiso, no? Okay ra na kay gamay ra man. Okay ra na kay wa bitay makabalo. Oh. Ginormalize na siya pero dili unta na dapat normal ang pagbuhat sa bisag gamay nga sala. Oh. Small sins are tolerated, no? Sa atong culture, gamay nga sala, okay ra. Oh. Muna nga, ang gamay nga sala, kung di mabadlo, mudako. Oh. Pressure to succeed at any cost. Oh, dire, ma-under attack po ng atong integrity, ani. Nga gusto kita madato. Paalang kung siya atong buhaton, basta kay madato. Oh, munang uban, kung babaeng tapulan nga gusto madato, musugot na lang makabit sa mga tiguang nga kwartahan. Oh, bisag laki. Uy, nay laki. Nga musugot na lang na sugar mama. Sugar mommy, kay tapulan man. Tapulan. Gusto ra yang lawas may puhunan. Kwarta dayon. Muna diha, walay integrity. Walay dungog. Walay ikabilin nga maayong butang sa kalibutan ug mawala na siya. Oh, no? Ang kung mawala ni sa kalibutan, ang masulti siguro sa tao, mayra pod nakapahuway ito kay unsa to? Nagkalat ra to tire, nagkalat ra to sa kalibutan. No? The enemy doesn't destroy you overnight. Ang yawa, dili ka gubaon ang imong integrity sa usa lang ka gabi. No? Kung dili gubaon ang imong integrity, ginagmay, no? Ginagmay nga sala, ginagmay nga pagsupak. Oh, diha nagakaguba ang imong integrity kung imo nang patulan ang mga ginagmay. Kay kanang ginagmay kung magsigi, mudako na, muadto na sa pagdako. Oh, no? Muadto na sa pagdako. Okay. Scenario example. Ga-scroll ka sa imong kuan, cellphone. Gabi ga-scroll ka. Unya bisag na imong asawa di imong bana abay gala ka sa scroll sa imong Facebook. Oh. Dayon ga-click na ka dinha sa unsa na diha labi naglaki mag-click na sa mga sexy diha sa Facebook. Oh, kanilang tulog na bitaw akong asawa. Oh. So it just once. It's harmless. So gani nga thinking nga kasalang okay ra na kay kasalang okay ra na kay gamay ra diha ka mag sugod. That's how compromise begins quietly. Diha magsugod ang dagkong sala sa ginagmay nga compromise nga imong gi-tolerate sa imong kaugalingon nga imong buhaton. Oh, diha magsugod ang dagkong sala. So dapat natay running away mentality, no? Running mentality. No? Dagan kita palayo sa mga butang nga makadaot sa atong integridad, no? If it's going to ruin your integrity, run. So, unsay pasabot sa ruin, Murillo? Ha? Unsay pasabot ani? If it's going to ruin your integrity, run. Good morning, Ma'am Che. So, kanang guba, Ma'am? So kani kung unsa may pasabot aning tanan nga yung statement, if it's going to ruin your integrity, run. So, kung maguba gyud ang it's going to ruin your integrity. Oh. Maayo nga binuhatan. So, kung kaning maguba gyud ang kaning integridad nimo, so taga na lang siguro kay Yes. Kung tanaw nimo nga makaguba na sa imong integridad, dagan. Dagan palayo ha, dili dagan pa dool. No? Basig, uy, siksi pa man ni sa akong asawa. Oh, imbis dagan palayo, dagan na pa dool. Oh. Na kung makaguba na sa imong integridad, run.
Mo na ang inyong himuon nga prinsipyo sa inyong kinabuhi para naamoy peace of mind, no? Kay ang tao nga maglikay sa sala naagi peace of mind. Naagi peace of mind. Oh. So kung makagubak na sa imong integridad, ayaw i-entertain, no? Ayaw i-entertain. Ayaw na pag-explain nga imo pa nang idepinsa nga kana ra gani gamay ra man na. Oh, no? Don't negotiate with it. Ayaw, palayo gyud likay gyud ana. Basta makadaot sa imong integridad, wa jud kay buhaton ana likay, mora gyud likay. Ay na pagpagiglalis, ay na pagpagig-away kay pildi lagi ka ana. Basta makadaot sa imong integridad, pildi ka ana, dapat kamo dagan palayo. Oh, kay kung magdugay-dugay ka, dako ang chance nga madala ka diha kadugayan, no? Distance is protection. Aron maprotektahan imong kaugalingon, palayo. Dagan, palayo. Oh, senaryo, kani nga example. Someone starts flirting with you at work or online. No? Di ta magpa-bungol-bungol, no? Dili ta magmaang-maangan kabalo man gyud ta kung ang babae ga flirt na sa ato. Oh, kita pud nga babae ga kabalo pud ta kung ang lalaki ga flirt sa ato. Oh, so makabalo na gani ka ga ka-sense na gani ka nga nanay inana ang mga lilihukan, mga inistoryahan nga dili appropriate, no? Diha na paingon. Oh, so dapat mudagan ka na. Running means you stop replying. Ay napag-reply. No, naka-sense na ka nga didto na paingon sa pagpakasala. Stop replying. You distance yourself, palayo. Oh, palayo. Ayaw na pagtanawa kung asa pa na paingon ng inyong pag-istorya. Ayaw na, palayo na. Oh, ayaw nag-reply, palayo na, i-block na. Ayaw na pagtumpangi. Kay dito na paingon kung mutumpang pa ka. So in marriage, threats to integrity is hulga, no? Threats to integrity ang hulga sa imong integridad diha sa kaminyoon mao ang kaning emotional affairs. Oh. Kanang dili man ta nimo asawa, dili pod nimo bana, pero sige mong istorya. Bisan pag online ra, no? Bisan pag text ra, no? Na namoy mga concern with each other. That's emotional affair. No? Emotional affairs na. Dayon na namoy secret nga conversation, na namoy mga text nga kining gipang erase para dili mabasa sa bana or asawa. Una ang mga hulga sa imong integridad diha sa kaminyoon. Nagsigi na kag pananaw sa board. O nagsigi na kag pananaw. Dayon, sige na kag pamaka. O, mao na ang hulga sa imong kaminyoon kung imo nang buhaton. So, run like Joseph. So, ana ang sitwasyon, run like Joseph, pasabot. Set clear boundaries with opposite sex. Dapat kung lalaki ka, unya babae ng imong kaistorya diha, kauban ba na sa trabaho na agad kay boundary. Dili gid ta mag-istorya og personal, no? Dili ta makigsuod. Kung trabaho na, trabaho para dapat atong hisgutan, no? Dayon, kung dili na trabaho, dili ta makig-istorya to the personal level. Kung dili nato na asawa or dili nato na bana. Oh, mo nang boundaries pag drawing og kuan kana bang kurali para nga dili ka makasala. And then be transparent with your spouse. Oh, kinahanglan gyud nga wala kay ginalimod sa imong asawa or imong bana. Kinahanglan nga transparent pasabot, kabalo na siya, bisag dili siya mangutana, kabalo na siya. That's how to be transparent. Wala kay gitaguan. Oh, mao na siya. Kung gusto ka nga mahimo kang murag si Joseph, dapat mag-set kag boundaries, transparent ka, dayon putla, no? Putla ang tanan nga maghatag og chance nga matintal ka. Matintal ka sa pagpangabit, matintal ka sa pagpangawat, matintal ka sa bisyo. Putla. Run like Joseph. Run like Joseph. Kay what you hide will eventually hurt your marriage. Kung unsa nang imong gitago, labi nang maghuna-huna ka nga, di lang na kung isaba kay masukuon niya si Mrs. Masukuon niya si Mr.
ay sobra pas kasuko kung mahibalaan na niya kay mahibalaan ra bagid na niya. Sumay pa og di ka mag tago-tago og unsa para nga way gubot. Oh. Dapat kabalo gid na imong pares. Senaryo, no? So, you start sharing your problems with someone else, no? Gasugod na ka og share og problema sa dili nimo asawa, sa dili nimo bana. Kay tan-aw nimo, nahuna nimo, mas nakasabot sila, maminaw sila. Oh. So that's how emotional affairs kung mag-share na kag problema sa dili nimo asawa, sa dili nimo bana. Oh. So dapat ato nang likayan nga mag-share tag problema sa atong opposite sex. Run like Joseph. How to run like Joseph sa may nani nga sitwasyon? Cut the conversation early. Ay napagtumpang. Cut, putla dayon. Oh. Invest in your spouse. Tagaig panahon, utro ang imong bana o imong asawa. No, tagaig panahon. Imbis nga magkiat-kiat ka dito sa lain, tagaig panahon ang imong asawa or imong bana. Be transparent. Walay ka dapat gitago. Di na ka kinahanglan pangutan-on kay hibal-an na niya tanan. So muna ang buhaton para mahimo kang murag si Joseph nga mudagan gikan sa mga tentasyon. So sa parenting, no? Sa parenting, kani hulga sa atong integridad isip usa ka ginikanan. Kanang mo saying one thing, doing another. Kana bitawng lahi ang atong giistorya kaysa atong gibuhat. Dayon lack of presence, wala tay panahon. No, wala tay panahon sa atong anak kay kung naatas balay to atas barkada. Oh, no? Losing temper but not apologizing, no? Sige ra kag kasuko pero di ka maog pasaylo, di ka mao pangayog pasaylo. Oh. So run like Joseph sa ana nga sitwasyon, pasabot model what you teach. No? Dapat ang imong gitudlo sa imong anak pinaagi sa baba, makita na sa imong anak pinaagi sa imong binuhatan. Dili pwede nga lahi ang imong gitudlo sa baba, lahi pud ang makita sa imong anak, no? Sama sa ayaw pag-inom, unya ikaw pala hubog. Ayaw pag sigarilyo, unya ikaw ga sigarilyo. Oh, ayaw pag kiat-kiat pero ikaw nangabit. Oh. So, model what you teach. Pangayag pasaylo kung nasayop ka. Then be present, not just providing. Oh, dili lang enough nga paeskwelahon na to atong anak, no? Atong tagaan sa ilang kinahanglan na pud tay panahon para sa ila. Oh. Your children follow what you live, not what you say. So ang imong anak mo ni magpuyo kung giunsa nimo pagpuyo ang imong kinabuhi. Not unsa imong giingon. So mo ni akong giingon ganina nga kung magkabit-kabit ka, sure, mo po na kinabuhi sa imong anak. Kay mao na imong gitudlo, pinaagi sa kinabuhi nga imong gipuy-an. So, senaryo. Anawa ni, no? So, gignan mo imong anak nga don't lie, ayaw pa maka. But, sa dihang na inanawag sa imo, niingon ka nga, gignan mo imong anak nga, ingna sila nga wala ko. Di ba? So, nagtudlo ka sa imong anak nga dautan ang kuan, bad ang mamaka. Pero imong anak, imong gisugo na nangita sa imo naningil tingali, imong ignan nga igna sila wala ko. Oh, di ba? Walay consistency, no? Ang makita sa bata inconsistency. Wala nagtugma ang imong binuhatan ug ang imong baba. So run like Joseph in this situation. To be like Joseph, practice honesty in front of your children. No? Dawata ang imong sayop openly, ang sayop dili itago. Dawato na siya. Oh, dili itago. So in leadership, no, kung leader ta, no, labi na sa balay, leader man ta, dili lang sa trabaho. Ang hulga sa atong integridad kanang makabusar ta sa atong authority, no? Kanang sa atong panimalay kita ang papa dapat ato tanan masunod gyud, no? Di na gipatingugon ang bata, dili pud maayo na sobraan na pud na,
no? Tungod kay kita bana, kita sakto permente, dili na siya pwede. Oh, kinahanglan lagi maayong pagsinabtanay. Oh. Dayon, hulga sa atong integridad diha sa atong leadership, ang natay tinaguan nga sala. Oh. Hulga pod sa atong leadership kanang kaning people pleasing, no? Gabuhat ta og mga butang para lang malipay ang uban bisag bugat na kay sa atong ginhawa. Oh. Dayon garbo kana kuan ginang garbo, hulga gina sa atong integridad diha sa atong leadership, sa atong trabaho, sa atong pamimalay o sa bisan asa ta kung kita ang leader. So run like Joseph sa atong nga sitwasyon. Choose truth before o over popularity. Pilion ginato ang tinuod kaysa popularity. Stay accountable, no? Kaning manubag gid ta, kabalo gid ta manubag sa atong mga binuhatan. Dayon, lead with humility, not pride, no? Private compromise leads to public collapse. So ang atong mga tinaguan nga binuhatan nga dili maayo, mupaingon na sa kaning kaulawan nga daghan makabalo. No? So scenario, you're a leader ka, then someone offends you. Naulit ka sa nakagikaulitan. So natintal ka pag gamit sa imong posisyon para makabalos, no? Pasimple nga panimalos, no? So abuse na of authority. Abuse of authority starts small. So hinahinay lang na nga abuse of authority. Pero imo nang maandan mo dako na abuse ka sa imong authority. So run like Joseph. Choose fairness over ego. Dapat fair yug ka, dili ang imong pagkagarbuso. Kay wala tay madawdaw anang garbo, ego ra atong gamiton. So address issues with integrity, not revenge. Oh, dili pagpanimalos. Okay. So sa trabaho, mao pa ni sa trabaho. Ang hulga sa atong integridad diha sa atong pagtrabaho, panglimbong. No, pagpanglimbong. Kanang manglimbong ta, no, magtapal-tapal ta sa atong koleksyon para ta maka incentives. Oh. Mo na diha makaguba na sa imong integrity. Kay mabalaan ka, nauwawa na gani ka, wad-an pa jud kag trabaho. Oh. Cutting corners, no? Kanang gustog sayon, dali. Balag di mao, basta dali. Dishonesty, na pagpamakak para ma-promote. Oh. So run like Joseph means work with honesty even when unseen. So honesty ka sa imong trabaho bisan pag way nakakita. Be like Joseph, no? Refuse unethical shortcuts. Ayaw gipagbuhat anang mga dili maayo nga shortcuts para lang madali, no? Para ignon nga maayo matrabaho pero limbong di ay nay tinaguan. Oh. So trust God promotion. Ma-promote gyud ka. Diya kung ang imong trabaho sama kang Joseph nga tininuod gyud. Tininuod. Hadlok siya pagbuhat sa sala at tubangan sa Ginoo. God promotes those who protect their integrity. Oh. So, sa kinabuhi, panalanginan gid sa Ginoo ang mga tao nga gaprotektar sa ilang integrity. Dayon senaryo. Your boss isn't around, so wala imong agalon. Everyone is cutting corners, so tanan gapalusot, sing iyag palusot. So, gakatintal na ka nga moawat pod. Oh, imong una-una dayon nakauna-una dayon ka nga everyone is doing it. Oh, no? But everyone is doing it is the biggest trap, no? Kung ana siya kaning unsa ni? Ilad, dako na siya nga ilad ang everyone is doing it niya moawat ka. Maparehadan ka atong kolektor nga kuan sa Cebu, no? Nangawat man sila dito sa kining kuan na makapagid siya, no? Po siya nagsaba nga nakasala di siya dito sa linding nga iyang gigikanan na daw kay ang sala magsunod-sunod magina nimo kung dili nimo na ang kunon. Kung imo nang taguan,
musunod gina nimo. Oh, karon kay nahibal-an man nga nakasala man dahil sila didto. Nakasala man dahil sila didto. Sa diyang ako siyang giimbestigar, ang iyang sulti, kuan manggod ma'am kay ning natintal ra manggod ko ma'am kay tanan manggod didto mo ilang binuhatan. So diha din ta magluya, no? Kabalo ta nga sayop na. Pero tungod kay tanan man ang nagbuhat, muawat ka. So madamay ka sa consequence anang imong pagpakasala. Mao to nga nawad-an siya trabaho kay naa man day say daotang binuhatan. O kinsa may nagsuffer siya kay kani nag-awat-awat man siya sa gibuhat sa uban. Di ta siya maapil kung wa siya nag-awat-awat sa binuhatan sa uban. So run like Joseph. Do what is right even if you stand alone. So be like Joseph. Buhata ang maayo bisan pag ikaw rang isa. No? Let your work speak for you. No? Tuguti nga ang imong trabaho mo imo istorya para sa imo. No? Ang imong trabaho mag-istorya nga kani nga kolektor may gid ni. No? Mailhan gid nako nga siya nagtrabaho ani, no? Let your work speak for you. So bisan pag ikaw ra isa, buhata unsay maayo. So, sa kwarta, mo ni ang hulga sa atong integridad kung naay kwarta. Sa kwarta, about sa kwarta. So, kani, padaot atong integridad kung natay mga utang nga tinaguan, no? Labi nagminyo ta, di ta kabadili day kabalo atong pares nga naa tay mga utang nga tinaguan, asa man napaingon ang utang ano nakautang man ka. Oh, dahil kung magnegosyo ka na mga pagpangilad, no? Na mga pangilad sa kliyente. Oh. Dayon kahakog, no? Kaning dako na kaayo og kuan, dako na kay na imong interest, tugangaan pag gid nimo. Oh, kay para dako ang mabayaran sa kliyente na magabaan na ta ana kung kahakog atong gamiton. Oh. Dahil bisag kung nay ato, di ta kabalo manghatag, no? So, mao na ang makawala sa atong integridad. So, run like Joseph, ana nga sitwasyon, pasabot, dapat honest ta sa atong mga transaksyon. Honest ta sa atong trabaho, honest ta sa atong asawa, sa atong bana. Dayon, practice stewardship. Timan-an gid nato nga ang tanang butang nga naa sa ato, gisalig ra na sa Ginoo sa ato. Mao ato nang ampingan. Atong ampingan ug atong padaghanon. Honor God with your finances. So dapat sa atong pangwarta, atong pasalamatan ang Ginoo. Ug tungod kay mapasalamaton ta sa Ginoo, atong ampingan ang kwarta nga dili mausik. Hinuon ato ning padaghanon. Aron nga matagaan og dungog ang Ginoo nga mo'y naghatag sa ato ana nga panalangin. So money reveals what your heart truly values. So ang kwarta, no? Dili ta magtuoan ng kuan kana bitang ang kwarta makabalhin sa batasan. Di na tinuod. Unsa may tinuod? Ang kwarta makapadako sa imong batasan. Mura bag nay magnifying glass, kung maghuwawid kag magnifying glass, di ba ang tan-aw nimong gamay ka nga amigas, mahimong dako. So kung ikaw gamay ka nga yawa, mahimo kang dako nga yawa kung daghan kag kwarta. Mo na siya. Kung unsa nang nasa imong kasing-kasing, kung laog ka sa wala pa kay kwarta, musamot ra man kag kalaog kung nana kay kwarta. Pero kung manggihatagon na ka, bisag gamay ra imong kwarta, mosamot mo kag pagmangghihatagon kung nana kay kwarta. Galing lang, kung nana kay kwarta, mag-wise na pud ka sa imong pagkamangghihatagon, kay abusara naman pud ka kung dili ka mogamit sa imong utok. So, mo na, kung ikaw, agkabit-kabit ka na, karon nga pa kay kwarta, ay samot na gid na nga magkabit ka kung nana kay kwarta. Mo reveal ang imong tinuod nga naa sa imong kasing-kasing kung naa kay kwarta. So mo na siya. Be like Joseph.
Be honest in all your transaction. Practice stewardship, no? Timani nga ang tanan na sa ato, dili na ato. Atong katungdanan ang pag-atiman ana para dili na siya mawala. Oh. So scenario. Scenario ani. You can underreport income, overcharge a client or hide transaction. No? So pwede nga dili ka mag-report sa income, imong i-overcharge ang client or taguan nimo ang transaction, di ka magsaba. Di ka magsaba nga nagbayad. So easy money, quick gain. Pero ang tinaguan nga pagkabakakon mo dako. Mudako na siya ang imong tinaguan nga pagkabakakon nga mudako nga anton nga pagdako dili na nimo kaya taguan. Dili na nimo kaya hawiran kay mugawas na gid iya tungod sa kadako na sa imong pagkabakakon. So run like Joseph, no? Be transparent in finances. Choose long-term trust over short-term gain. Okay. So the cost of not running, sumuning may tabo ang presyo sa dili pagdagan. May tabo kung dili ka mudagan. Ang may tabo kung di ka mudagan gikan sa tentasyon, gikan sa sala, mabungkag ang imong kaminyoon, no? Mawadan og pagsalig ang mga tao sa imo. Dayon ang imong dungog madaot. Dayon layo ka. No? Spiritual distance from God, layo ang imong kasing-kasing sa Ginoo. Tungod kay guilty naman ka tungod sa imong daghang sala. No? Pero atong timan-an nga ang Ginoo maluluyon. Andam siya mo pasaylo bisang pag-unsa ka hugaw sa imong sala, unsa pa na kadaot ang imong gibuhat kung muduol ka sa Ginoo. Nga tinud-anon ka nga mangayog pasaylo mo surrender sa imong pagkadautan. Ang Ginoo andam magpasaylo nimo ug magbag-o sa imong kinabuhi. No, one compromise can cost years of credibility. So no, gamay lang nga sala nga imong buhaton, pwede na makadaot sa imong dungog. Hantod-hantod, pila ka tuig di malimtan sa tao. So scenario, a harmless chat turns into affair, no? So chat-chat ka sa laing babae, sa laing laki, abi nimo wala lang. Hantod nga nagkabit mo. Ang gamay nga baka nahimong skandal. Ang shortcut nakadaot sa imong trabaho. Most people didn't plan to fall. They just didn't run early. So kadaghana sa tawo nga nahulog sa sala, nadaot ang mga integridad, wala sila na plano nga makuan sila, wala na sila nagplano nga inana ang mahitabo sa ilang kinabuhi. No? Nahitabo na tungod kay wala sila nidagan mentras sayo pa. Ilang gi-entertain, ilang gisuklan imbes nga mudagan parehas ni Joseph. Muna nga bungkag ang pamilya, daot ang dungog, wad-an og trabaho. Mauna. So the reward of integrity, so mao puning reward kung atong ampingan ang atong integridad. Naagid tay panalangin gikan sa Ginoo bisag unsa kalisod sa atong kinabuhi. Mabati gid nato ang presensya sa Ginoo pinaagi sa naatay peace of mind, naatay kalinaw sa panimalay, no, naatay maing pangunahuna, no? Naatay control sa kaugalingon, naatay maing relasyon sa atong pamilya. Peace of mind, strong relationship. Dayon lasting influence, no? Maayo gid ang atong influence kung maayo ang atong binuhatan. Joseph lost his coat, no? Nawala ang iyang coat ni Joseph, but he gained a throne. Nawala ang iyang coat kay gikuha sa iyang mga igsuon, pero unsa may gibalo sa iya, no? Kuha iyang coat kay gibaligya siya, unsa may gibalo sa iya, nahimo siyang prime minister, naa siya trono, nahimo siyang prime minister. Tungod sa favor sa Ginoo kay nagmatinud-anon siya pagbuhat sa maayo bisag taliwala sa kalisod. Scenario, you lose an opportunity because you refuse to compromise, but later you're trusted, promoted, and respected. Usahay, no? Naay mga opportunity nga di nato makuha kay dili ta
mo kuan, dili ta mo musugot nga pabuhaton tag dili maayo. Nay mga kumpanya nga inana no nga ipromota sa kuan ganang daot og binuhatan nga manager unya dayon ipromota pero naisabot nga naay mga kasabutan nga dili maayo kung ma-promote na. Pero tungod kay gibalibad ta kay di ta gusto magbuhat og sala, wad tag trabaho. Pero later sa umaabot sa ulahi, no? Masaligan ta. Mapromota, di manggaling ana nga kumpanya pero sa laing kumpanya mapromota og karespetuan ta tungod kay dili taga compromise, no? Dili taga compromise. So be like Joseph. He lost his coat but gained influence. Okay. Scenario-based application. Kani, tempted to message someone, no? Kung matintal na gani, gusto na gani kay kamo mo text, mo PM sa dili nimo asawa, dili nimo bana, i-delete na, i-delete and block para di na ka matintal. Oh, financial shortcut opportunity, no? Kaning naatay dako nga opportunity nga makakwarta pero dili maayo, walk away immediately, no? Ayaw na pag-entertain kay diha ka makasala. Dayon emotional vulnerability, no? Talk to the right person. Nagani tay mga problema, dili ta magproblema, dili ta mag-share sa atong sa laing babae, sa laing laki. Talk to the right person. Either na kay mentor nga sinaligan nimo nga makatudlo sa imo or sa imong asawa or sa imong bana. Dili ka makikistorya sa laing nga opposite sex. So don't manage temptation, remove yourself from it. Ayaw gid i-manage ang temptation kay dili na nimo kaya i-manage. Kaunon gid kaanang mga tentasyon kay huyang ang tao. Dapat remove imo yung ibuton imong kaugalingon palayo diya. Run like Joseph. No? Run like Joseph gid permente. So, when pressure comes, you don't wait to decide. You already made a decision. So, nagani pressure nga matintal na ka sa pagpakasala, ay na paghulat nga maka-decide pa ka pagbalibad ana, ay na pag-decide, dapat naka-decide na ka nga sala na dili jud ka mag-apil-apil diya. Imo gyud isulti sa imong kaugalingon, I am a person of integrity. I run from anything that dishonors God. No? Usa ko ka tawo nga adunay integridad, mudagan ko palayo. Mudagan ko palayo sa mga butang nga dili makapahimuot sa Ginoo. So real life reflection, imo ning hunahunaon, no? What conversation do you need to end? Unsa na diha nga pagkikistorya nimo diha nga dapat na nimong undangon kay madaot imong integridad. Unsa na nga habit diha nga dapat nimo undangon kay madaot imong integridad. Unsa nga environment, no? Ang dapat na nimong biyaan kay madaot ang imong integridad kung magpabilin ka diya. Be honest. Ipangutana na sa imong kaugalingon. Okay. Because the thing you refuse to run away from today may be the thing that ruins your tomorrow. Ang butang kuno nga imong gibalibaran, wala nimo dagani karon nga kabalo ka nga makadaot sa imong integridad. Kana nga butang mahimo nang makaguba sa imong kaugmaon. Sa imong kaugalingong kaugmaon sa imong pamilya. Even makadaot pa sa imong kinabuhi. No? Okay. So, that's all our topic for today. I hope nga naamoy naputlo, nga mabutang sa inyong ulo, nga mahimo ninyong guide sa inyong pagkinabuhi aning mga naning kalibutana. Aron nga malayo mo sa sala. Aron nga naamoy kalinaw sa inyong hunahuna ug sa inyong pamilya. Run like Joseph. Okay? Thank you so much. So,
What is your greatest takeaway? I will give you 3 minutes to discuss unsa inyong greatest takeaway and then assign sa mag-share sa inyong takeaway. 3 minutes. So kanang bag-o ipa-share para nga makakatuon pag istorya. Kay kung kolektor ta, dapat di kita maawa mo istorya. Bahalang di magkadimao, basta mag-istorya. Okay, so 3 minutes. Share unsa imong nakatunan sa atong ang topic karong kagabi. Oh. 3 minutes yan. Di ba na dali? Oh, so may mga share sa to ba? Share sa to sa discussion. Adi din sa ay memorize man sir. Di ba sir? Memorize. Oh, kato integrity. Good morning ka ni Mata sa ako. Good morning. Ako rin si Bon. Yapper ni mo kuan. Muro na akong yapper ni mo ba? Para ka morning. Ako rin si Christian Lapa. Oh. Okay tayo mo na karon sir. Amazing. Beautiful. Beautiful. Like Joseph sir. Ako lang. Ay gani. Good morning sa atin. Good morning lang. Good morning. Good morning sa tanan. Ako din si Christian Malapa. Hapon mo sir, ayon sa good morning ha. Good morning sa tanan. Oh, this. Para katahuan sa to dili kay. Basta may sa Good morning sa tanan natin. Ako di ay Sige sa sa tanan. morning sa tanan. And good morning mo Jet naman jet. Hindi ka pa nakakita integrity sir tapos Good morning mo si ano. hindi na kita sa pamilya. Panay ka. Dapat magbigay kita na ba? Bisag mail na lang dito sa ingon ta kay kung naay affiliate ko sa malimot na sila kung pangalan. Christian na lang. Christian. Ako di si Christian ano tayo. Okay, ready na? Una si Dio. Sige, first, CDO. Davao, Valencia, Butuan, Quezon, Cebu, Bacolod, Cavite. Start. Sige na sir. Start na. CDO. Good morning sa tanan. Good morning ma'am te. Ako di Good. si Christian wala pa katong bago diri sa Good morning, Christian. bahin sa atong topic karon ma'am te, ang ako nasabtan bitaw ma'am kay dapat di kita magpatintal sa mga dautan sama sa mga ingon sa yung panimo sa mga yawa. Di kita magpatintal dapat ato ginang likayan o at likayan ginato aron di ma-doubt atong integrity o kuan atong sabayan po sa mga pamilya dapat maglikay kita aron di maguba atong pamilya tama tag isa. So sa ato pang topic ato itong sundon nga run like Joseph ma'am. Ora na ma'am, thank you kayo ma'am. Salamat. Okay, thank you so much. At CDO. Next, Davao. O di ba? Ay si Christian. Pag-iog no, dugay ka daw sir. Good morning sa tanan, good morning Unche. Sige. Ang mga diri no nang nakuanan natik awi karong gabi una kay when sa kuan yun kanang dapat permanente kita mag run like Joseph kay bisag unsa sa kadaghan nga temptasyon nga niabot sa iyang kinabuhi wala gid siya nagpadala tungod kay dako siya kahadlok sa Ginoo. Kay diri sa kalibutan mong good ma'am sinaligan ra ta sa tanan niabot sa atong kinabuhi iya sa Ginoo. Tanan niabot sa atong kinabuhi iyang gyud sa Ginoo maong mas pilion gyud nato ang pagkamatinud-anon mura na Unche. Thank you.
Okay, thank you so much. Adkap Davao. Next, Valencia. Good morning, Ma'am Chi. Good morning sa tanan. Morning. Davao, you are very honest. Dayon sa regarding sa tong topic karon ma'am, ang takeaway dire is kuan kaning bahin na ng kuan temptation. So ang temptation no mao ginay usa ka kaning pagsulay nga kanang bisugo sa Ginoo nga kanang daganan ginanimo nga pagsulay. Kaya na Yes. mga dagan kay pagsulay nga maingon ang Ginoo nga kanang be strong, be still, pero kana nga pagsulay kana dagana ginamo tungod kay ang Ginoo nasayod gid siya nga kanang wa gid tay kusog ana nga bahin gyud. Pilde ka diya. Pilde kita diha. So mao ginay ingon nga walay sayop kumudagan kana. So sa kana nga sitwasyon. So mao na nga kana pod nga kuan dili ko na to na mahimo nga kanang takita lang sa ato lang kaugalingon. So dili na to na mahimo kung wala pod ang kuan, wala pod ang presensya o kini ang ato ang pakiguban sa Ginoo. So kinahanglan gid ta nga kanang mo Tuon. mo submit us. So mo repent, mo balik kita sa Ginoo, talikdan na to ato ang kuan mga sala. So mao na ma'am Chi. Correct. Okay, thank you so much. Adkap Valencia. Next, Butuan. Hello, Ma'am Che. Mayang hapon. From Butpan branch. This is Carl, ma'am. Davao, Valencia. Hapon, Carl. Great. Ma'am, sama kuan ma'am is temptation ma'am is mo ginay usa ma'am sa makaguba like ang trust, magsalig sa usa ka tawo, labi na ang loyalty sa temptation. So dapat likay gid ka ma'am. And para sa ingon ni like Joseph, so kailangan nakamundagan ma'am. So mao to ang check. Thank you. Okay, thank you so much. Adkap Butuan. Next, Quezon. May buntag na tanan mo, hindi ka mag-great na sa Ay, buntag. Butuan, may ito ang meeting. Paano ang na mga take-away ka ng taong people eh. Paano yun, kung sa title para like Joseph, kung sa Bisaya pa, dagan ka lang kay Joseph ma'am. Yes. Habang masaktan, kailangan yun sa trabaho man, sa personal o sa relationship, kailangan din na fear of God, na nasa to ang core values, fear of God, stewardship, stewardship, mag-pray, mag-check. Kaya kung wala tayo fear of God, mag-check, pasabot na nga, kung magabuhat tayo, kaya na ito magbuhat ko sa'yo, pasabot nga, kaya na ito nang balik-balikon kay wala tayo fear of God. Kung wala tayo sa Ginoo, kung natin hagap sa Ginoo, once nga kabalo taong siya sa'yo, mudagat, Kay Gita. kabalo na taong mo likay sa mga tentasyon sa mga gibuhat sa asawa ni Putipar. Putipar ng nga gitinta iya try niya o si Joseph nga makigdulog ko sa panjod dako nagitug advantage nga kung kabalo taon say dili maayo dagan na kadaan mo say kay kung atong patulan diyan na po Pilde. diyan ang mawalang trust sa mga mag-asawa o sa relasyon, diyan na mawala ang trust kay patok ka, wala na kang dili kay sa kabalo ng tao sa mga dili maayo mo check. So, mara to man check. Okay, thank you so much. Adkap Quezon. Next, Cebu. Good morning, Ma'am Che. Good morning sa tanan. Quezon, you're so amazing. Kuan nga, ako din si Jomark Ma'am, ang collector sa area 1 sa Cebu, Ma'am. Yun ya, una ma'am, magpasalamat ko ma'am kay na ako ay natunan ko sa imong learning. Sample for Joseph, I run like Joseph. Kuya ma'am kay na experience pa rin ako ma'am sa time nga student pa ko. Na ko inauyab nga kuan lagi kaning tagtarong ko so gidulangan ako like so sa feeling ako na nga time ma'am kay kuan kaning gusto na siya minyo niya mangilawas lagi sa time na nato niya ako mo inajagan kay di pa ko ready kay kuan lagi dakan pa ko gihuna like sa ako pamilya so
Buka may ma'am, family first magig ko. So, muna ko giuna. So, wala pa ko to. Sa pagtuog sakit siya, hantod karon so, realize ya po na ako nga di gito para sa ako. So, nakaingi ko nga God is good all the time, ma'am. Yes. Mm. So, mo to sa like Joseph nga story, ma'am. So, bisang pag ikuan siya kaning gidaot siya na priso ato nga time nagpabili lang gyapon siya kaning matindot anon sa Ginoo gibuhat ang kuan kaning maayo sa iyang igsuon sa iyang pamilya minana bitaw. So kato ma'am mutong naka-touch pud sa ako pod. So sa about sa pod sa kuan ma'am sa career, so sa pagtrabaho dapat gid ma'am nga honest ka bisan pag walay mo tan-aw sa imo, bisan pag kinsa pa na diya. So honest lang gid ka always ma'am. So kanara sira ma'am. So thank you. Okay, thank you so much. Adkap Cebu. Yes. Okay, so next, Bacolod. Good morning sa tanan no. Good morning Ma'am Che. Ako day si Charles di ay sa kolektor sa area 3 diri sa Bacolod. Morning, So ang among greatest takeaway diri sa Bacolod Ma'am Che is about sa kwan. Run like Joseph Junta biskan may galantaw man sa tuwa or wala. Honesty is the best policy kita perme. So labi na gid sa pagpanarbaho na to. So atong gisaligan ta wala gisaligan ta sa atuang gisaligan ta ni Ma'am Che bisag wala ta kilanay personal. So sa atong trabaho dapat kuan jud may galantaw o wala honest jud ta. So bubuhat kita insakto kay kuan labi gid kwarta atong adlaw-adlaw nga gigunitan. So kuan man kana ang kung mubuhat mo gud ta og dili maugod mas dako ato gamay man na or dako pero mabalik na sa tuwa sobra-sobra pa. So may galantaw man sa tuwa dapat honest jud ta. So about naman sa kuan tentasyon. So siyempre kuan daghan ubay naman kita diri mga minyo labi na gid sa tuwa mga lalaki dili man kita na malikayan nga mulantaw kita scroll sa tong cellphone like heart sa kuan sa atong kuan sa Facebook labi na gid nang kasayo-sayo dra kuan. So kuan at kanang i-develop og likayan kita na kay ngano kuan family is kuan kita is mas kita family is love kita perme paliw na to perme nga kuan mga buhi nga malipay ang atong asawa number 1 jud diha kay kuan tungod kung ana man sila god kung happy wife happy life. So kuan so dapat honest jud tas tong asawa faithful tas tong asawa labi na gid sa kuan sentro na to ang kuan ang isentro na to ang atong ang Ginoo sa atong pagpanarbaho labi na gid sa atong pamilya. So mao ra na complete. Yes. Okay, thank you so much. Adkap Cavite. Okay, so palayo gid ha og nay magduol-duol diya. Okay, so thank you so much. Next, Adkap Bacolod. Sini, Cavite. May buntag man siya, may buntag sa tanan. Bacolod. So good. Ako rin si Cleo, ma'am. Yes, Cleo. Good evening. Ako ma'am, ang base sa imong ang dugang na tackle na to karon nga ano ma'am. Dagan gigay ko na wala labi na ma-apply sa akong kinabuhi kay ang una gid ako nga natatakid sa ko ang lesson ato ma'am is stay faithful yun. Even sa kalisod kay Joseph sama kay Joseph bisan tuod sa kalisod sa iyang dagian stay faithful yun, di gid mawalag paglawom sa Ginoo. Then ay kaduha pud ma'am i-resist gyud ang temptation kay ang temptation gyud perminti gyud na nasa palibot. Ulitaw ka man o pamilyado ka ang temptation gyud naagi na sa palibot sa personal man nga kinabuhi o sa trabaho. Kaya sa ipod ma'am sa trabaho naagi maingon nga wapo ang kolektor nga. Yes. Ligo na daan pag-abot nimo no, ligo na daan pag-abot nimo. Mo pa usahay ma'am nga dumito mga absent ma'am sabihin nga ang pogi mo sir absent po na ako sir ha. Then ano pa ba? Sada ning ang topic na to karon nga unlike Joseph yun. Unlike Joseph yun ma'am then ano po ma'am dapat yun ma'am
patient jud ka sa tanan, bisan tuod nga mangaingon ka nga murag gidatugan na ka sa tanan or sa kabugat sa kinabuhi, dapat patient gyud ka og saligan gyud imong plano sa Ginoo para sa imuha. Dayon gamiton nimo imong skills, ma'am. Sama kay Joseph, gigamit niya ang skills sa sakto aron makatabang pud sa dili lang sa iyang kaugalingon, kung dili pati pud sa iyang nakapalibot sa iya. Og last pud, ma'am, kinahanglan gyud, ma'am, nga pang nagi dia perminti ang pagpasaylo, ma'am. Oras. Yes. Okay, thank you so much. And Cavite, no? I'm so happy to hear you all, no? Nga naagid mo yung nadugang sa inyong kahibalo karon. Okay, so ang pinaka kuan gid kay karon nga statement is run like Joseph. So ibutang gid na sa inyong ulo, no? Kaning bisan pa og single ka, no? Dili lang basin guna-una ka nga minyo ra ang mudagan. Be like Joseph. Nga bisag single siya ni dagan, no? Samot na labi na kung kani unsa ni kani bitawng single ta. Unya kani mo pa ta ng mga bae nga mo'y mangbira sa ato, unya himuon na natong asawa. Diha gid ta magluya. Diha gid ta magluya kay ang mga babae nga mo'y mobira sa laki, dili gid na maayo nga mahimuong asawa. Angay na sila dito sa club. Di na sila pang wife material. Okay. Og dili na nimo maatiman, mamira na pud nas laing laki. So kinahanglan nga kita nga mga single, no, makabalo gid ta unsa klase sa babae ang himuon natong asawa. Dili lang kay kung kinsay mo duol sa ato, no? Kay kanang muduol sa ato, dili na pang asawa. Unya kung magtuman ta sa ato, himuon gina nato silang asawa, nga dili man ta na sila bagay himong asawa, kita mo'y mag-suffer. Kita mo'y mag-suffer, timan ni gali na. Kay dili na mao ang klase sa babae nga naa sa Biblia nga himuon natong asawa. Ang pinaka the best nga babae nga himuon natong asawa ang babae nga mahinadlukon sa Ginoo. Mao gina siya. Kung nag-ipon-ipon kag bae karon, unya dili na may nadlukon sa Ginoo, walay paingnan ang inyong kaminyoon. Unya nag-ipon-ipon kag babae karon, unya nakay anak nga mga babae, be ready. Nga kana na pud sila ipon-iponon sa lain-laing laki kay maoy imong gitudlo. No? So mag-amping kita sa atong mga binuhatan ug atong ampingan ang atong integridad. Run like Joseph. Okay? So thank you very much everyone. I appreciate your 2 hours with me and I'm so happy to impart these lessons to you. Nga mahimo ninyong guidance, prinsipyo sa pagpadagan sa inyong kinabuhi matag adlaw para naamoy kalinaw sa inyong kinabuhi. Okay, so let us